Magandang umaga po sa atin lahat. Muli po sa ating pong mga kaibigan, mga kapatid. Ngayong umaga tayo ay muli pong lalapit sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating Reading the Scripture Daily Bread. So ngayong umaga mga kaibigan, mga kapatid, salamat sa Diyos sapagkat mayroon po tayong lakas, mayroon po tayong kagalakan at kapayapaan sa buong magdamag na ating pong naranasan. At ngayong umaga po ay tuloy-tuloy po tayo sa ating pong programa ng Reading the Scripture Daily Bread. Dito po sa aklat ng Matthew chapter 4 verse 4. Ganito po ang kanyang sinasabi. Jesus answered, "It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." So ito po yung ating Reading the Scripture Daily Bread na siyang tuloy-tuloy po nating ganap po tuwing Lunes hanggang Sabado. So ang Reading the Scripture Daily Bread, mga kaibigan, mga kapatid, ay mapapakinggan natin at mapapanood natin mula Lunes hanggang Sabado. So, kagaya ngayong araw nito ay Biyernes. So, salamat sa Panginoon sapagkat binigay niya sa atin ang napakagandang araw, napakagandang panahon, at lahat po tayo ay mayroon pong lakas na natanggap mula sa ating Panginoon. So kaya ngayong umaga ay tuloy-tuloy tayo sa ating pong mga dalangin na gagawin sa ating Panginoon. Sa araw ng Biyernes ay patuloy nating ilapit sa ating Panginoon ang lahat ng pangangailangan, lalo na sa ating bayan at sa ating mga leader. At lalo higit sa lahat ay ito pong nalalapit na election ay patuloy natin itong ipanalangin sa Panginoon at ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating pong election na darating sa May po. Salamat ngayong umaga dahil ang salita ng Diyos ay patuloy na nagbibigay sa atin ng lakas, patuloy na nagbibigay sa atin ng sigla. So ang sabi nga ng ating Panginoon na Jesus answered to them, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." At napakasarap nito pong pangako ng ating Panginoon, no? Na even God He promised to us na ang tao ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. At ang tao ay lalakas sa pamamagitan ng kanyang salita dahil nga ang wika niya nga ay ang tao ay maaring mabuhay sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon na namumutawi sa labi ng ating Diyos, because there is power in the Word of God, mga kapatid. Huwag po nating kalilimutan na ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan to declare, power to proclaim, power to receive, no? May magagawa ang Diyos sa bawat salita na kanyang bibitawan sa kanyang mga labi, no? So wag nating kalilimutan, mga kaibigan, mga kapatid, na ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan upang tayo ay tugunin, tulungan, abutin sa anumang ating pangangailangan araw-araw. Kaya sa umagang ito, patuloy nating ilagak sa Diyos, patuloy nating ipagkatiwala sa Panginoon. Ang araw nito, araw ng Biyernes, ay panalangin po natin ang bawat Kristiyano, bawat pastor. Ipagpipray po natin sa araw nito, at higit sa lahat ay ang bansang Pilipinas at ang ating mga opisyal na namumuno sa ating national level. So salamat sa Panginoon. Tayo po ay sumandaling ito ay mananalangin. Diyos, ngayong umaga, patuloy namin, Panginoon, na nilalapit sa iyo, O Diyos, ang bawat kapatiran, Panginoon, na patuloy na nagtitiwala sa iyo, Panginoon, ngayong umaga. Patuloy mo silang abutin at tulungan, Panginoon, anuman ang kanilang kalalagayan sa mga sandaling ito.
Hayaan mo, Panginoon, na maranasan nila ang lakas at tagumpay ng kanilang buhay. Hayaan mo, Panginoon, na yung araw nito ay madama nila, maramdaman nila na kasama kanila, Panginoon, sa kanilang buhay. Salamat, O Diyos, sa pag-abot mo sa buhay ng mga mananampalataya. Salamat, Panginoon, na hindi ka nagbabago. Ikaw pa rin noon, ngayon at magpakailanman. Maging ang mga leader, Panginoon, ang mga pastor, ngayong umaga, O Diyos, patuloy kong nilalapit sa iyo na tulungan mo ang kapwa kong pastor, Panginoon. Ano man ang kanilang kalalagayan sa mga oras nito, salamat sa iyong pagtugon at pag-abot, anumang suliranin na dumating sa kanilang buhay, lalo na sa kanilang iglesia, Panginoon, na pinamumunuan. Salamat sa iyong pag-abot at pagtulong, Panginoon, na kanilang madama at maranasan na buhay ka, O Diyos, na sila iyong pinili upang paglingkuran ang iyong bayan. Salamat, Panginoon, sa tagumpay at pag-asa na patuloy lang nararanasan. At ngayong umaga, O Diyos, patuloy ko, Panginoon, na nilalapit sa iyo ang bansang Pilipinas na patuloy mong tulungan. Patuloy mo, Panginoon, na abutin ang lahat ng pangangailangan ng mga Pilipino, Panginoon. Lalo na, O Diyos, sa sandaling ito na mayroon kaming hinaharap na problema, Panginoon. Hindi pa kami nakakabangon sa COVID-19, Lord God, sa pandemic na ito. At mayroon na namang dumating, Panginoon, na panibagong virus, Lord. Salamat sa iyong provision at proteksyon sa lahat ng mamamayang Pilipino. Ay yung ingatan, Panginoon, lalo na ang aming mga kababayan, O Diyos, na sa iba't ibang bansa, Panginoon. Dalangin ko sila ngayong oras nito. Let your protection and let your provision, Lord God, be upon them, Lord, na maingatan ang aking mga kababayang Pilipino at hindi lamang kababayang Pilipino, Panginoon, kundi ang lahat ng tao sa mundo ay maingatan mo, Diyos, lalo't higit sa lahat, Panginoon, ang mga mananampalataya na itinataas ang iyong dakilang pangalan. Salamat sa iyong pag-ibig at pagmamahal sa kanila, O Diyos. At ngayong umaga, dalangin ko rin, Panginoon, ang aming leader, ang national leader namin, Panginoon, sa pangunguna ng aming mahal na Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, Panginoon. Lord, pagpalain mo siya, salamat sa kanyang lakas, sa kanyang buhay, Panginoon, na patuloy mong dinurugtungan, O Diyos, at iniingatan ang kanyang kalusugan. Salamat, Panginoon, sa aming presidente na hinalal mo upang pamunuan ang buong Pilipinas, Panginoon. Salamat sa kanyang leadership at maging ang mga kabinete niya, Panginoon. Salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay, paggabay ang lahat, Panginoon. At Lord, salamat na maging ang graft in corruption, Panginoon, ay mawakasan at maputol na, Panginoon, sa aming bansa. Kaya, Panginoon, salamat sa iyong patnubay at gabay at tugon sa umagang ito sa aming dalangin, sa aming paglapit sa iyo, Panginoon, ay maabot namin ang iyong puso na mapaglingkuran ang bayan mo, Panginoon, sa pamamagitan ng aming panalangin na ito. Salamat, Lord God, ngayong umaga sa iyong biyaya at pagpapala, Panginoon, sa pag-abot at pagtugon sa aming mga dalangin sa umagang ito. Salamat, O Diyos, sa iyong biyaya at pagpapala, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. So, salamat po sa ating Panginoon at yun po ang ating pong reading the scripture daily bread na ating pong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Ito po ay ating pong ina-upload sa YouTube po. Ang aking pong YouTube channel ay Josepino Humawan. Kaya pag kayo po ay nakapanood o inyo pong mapindot ang channel na ito, ay huwag po ninyong kalilimutan na i-subscribe po ang ating channel. At higit sa lahat ay i-like ninyo at pindutin ang notification bell upang kayo ay palaging updated sa mga video na ating pong i-upload dito sa ating YouTube channel. So, salamat po. Magandang umaga po sa atin lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Bye-bye!